Sammy. Hi, I'm Jaira. Hi, I'm Aizel. Hi, I'm Daniel. Hi, I'm Althea. Hi, I'm Faith. Today, we will be analyzing the story Me Before You by Jojo Moyes. And for this podcast, we chose to use the reader response approach. This approach focuses on our personal reaction or what we feel, what we thought, and how the story affected us as the readers and the viewers of the story. In this podcast, we will give a short summary of the story, share our personal interpretations, and explain how the events and themes of Me Before You shape our individual understanding. Each of us responded differently to the story. There is no single correct meaning. Instead, the meaning depends on how the story connects our emotions and experiences. So, without further delay, let's begin! Me Before You by Jojo Moyes is a romantic drama that follows Louisa Clark, a cheerful and quirky young woman working from a working-class family, and Will Traynor, a once adventurous, wealthy businessman who becomes quadriplegic after a motorcycle accident. After losing her job, Lou becomes Will's caregiver at first. Will is bitter, depressed, and resistant to help. Over time, Lou's warmth, humor, and persistence begin to break through his emotional walls. She eventually learns that Will intends to travel to Switzerland to pursue assisted dying. Believing his drastically changed life has robbed him of dignity and purpose. So, Me Before You. Ano tungkol sa ano yung story na yan? About sa isang lalaki na like hindi siya makatayo. Like, as in, like, sa wheelchair lang siya. And then, may isang babae na parang ginaano siya ng pamilya niya. Parang Kasi, Parang big breadwinner siya sa pamilya nila. Yung guy ba, parang may problem siya sa bong? Or parang, anong cause? Bakit siya hindi na siya like? Accident, motor accident. na ang napuruan sa kanya is yung, di ba, spinal Oo, cord. spinal cord. Kaya pala hindi na siya makalakad. Yes, kaya doon napag-isipan niya na wala na siya kwenta sa pamilya niya. Wala sense yung buhay niya na. And ayaw niya na talaga mag-suffer. Yeah, pero Kasi parang feel niya Mabigat siya sa pamilya niya. Feel ko bro, pag ganun din talaga, if I were in his position talaga, parang maramdaman ko lang, parang anong purpose ko sa life? Hindi na ako parang alam mo yung nag-give up ka na lang. Tama. Pero, Parang i-question mo yung Sarili sarili mo, yung Like, parang ano ka na sa ano. Kasi syempre wala ka man ambag sa anong parents matulong mo. ko? May magawa pa ba ako para sa kanila? Ma-repay ko lahat ng nagawa nila sa... Parang nasa posisyon ka din ni Will. And ano kasi, sayang din si Will, di ba? Kasi parang ano siya mayaman, tapos Oo. ano na Successful tao. sa Yes. Hindi siya na tao. Tapos na ano lang siya dahil sa accident na yung ganun na yung Oo, buhay niya. kinat na ng buhay niya. Parang Wait, ayun. paano pala siya na-accident? Ano yung event before siya na-accident? Like, Yung sa gabi, oo, sa daan, sa pedestrian lane. saan siya magpunta? Wala ba state sa story? Parang cover naman yung pauwi na. Okay, okay. Wala kasi sa story. Wala kasi siya sa story. Oo. Tawid siya doon Sa daan, tapos nabanggaan siya ng motorcycle. Like, wala di sabi sa story na kung pauwi na ba siya or saan siya papunta. Ganun lang yung state. Paano sila nag-meet ni Ni Luis? Juan. Nag-meet sila ni Luisa kasi si Luisa, naghahanap siya ng work niya kasi nawalan ng trabaho si Luisa nang mag-close yung local cafe na ginatabahuan niya. So, naghanap ng work. Tapos, madaming nag-kuhan sa kanya, nag-reject ng mga company. And then, mayroong isang anong tawag doon ng company? Basta mayroon isang company na nagkuhan sa kanya, tapos ang gi-assign sa kanya na work is alagaan si Para maging caretaker ni Will Traynor. Okay. So, naghahanap pala siya ng money, tapos sakto-sakto si Will, kailangan Oo. niya ng caretaker. Tapos, Mayaman pala talaga sila. Oo. Actually, hindi si Will yung mama, nahanap. parents niya. Kasi ayaw na nga ni Will
sana mabuhay pa. Tapos, Di ba bibigyan niya na lang ng 6 months yung parents niya na parang makasama pa siya. parang give up na talaga. kaya naghahanap yung mother ni Will. Kasi para magbago pa yung isip Parang ni si Will. Luisa yung like parang kumbaga daan nila para Bigyan ng light ulit yung buhay ni Will. Pero kahit nabigyan niya man ng life, di ba? Pero Hindi pa din talaga nagbago ang pero decision. ano natin, sabi kahit hindi nagbago yung decision ni Will is sa loob ng 6 months nakasama niya si Luisa. Masaya siya. Naging Oo, masaya nabigyan siya. ng Parang nabigyan siya ng oo, ng Nagawa niya life. yung mga kwan. Pero ang ano niya talaga since ayaw niya na ganit Gito lang niya talaga. Pero ayaw Pero niya din magpabigat kay Luisa kasi may buhay din na iba. Anong thoughts nyo sa ginawa ni Luisa kay Will? Like, nagstay talaga siya beside kay Will. Like, paano nyo siya ma-compare in real life? Like, would you, like, parang willing ka ba na gawin at the same yung ginawa ni Luisa with Will? Feel ko, oo. Yes. Zel. Yes. Oo, kasi ba? Kasi Hala, ay, Bakit? Sige, go. kasi di ba nung una, for money lang man yung kwan niya. Oo. Hanap Sinaganap siya ng oo, trabaho. Hanggang sa 6 months na yon parang may na-develop na ano. feeling. Kala niya, na-convince niya na si Will na i-cancel na lang yung ano yan, yung sa Switzerland. Yung parang euthanasia na Process na parang ikil mo. Injection, Intentionally na ikil mo yung para ma-end yung suffering ng isang tao. Okay. Pero ikaw, Faye. kung ako sa position ni Siyempre, alangan si Will. ni Luisa, feel ko gawin ko din yung niya para sa sake ng isang tao. I-connect ko dito yung commandment. Yung commandment 5 na you shall not kill kasi yung life natin is sacred galing kay God na binigay niya sa atin. Anong And thoughts? parang, kumbaga, sa fifth commandment, kung i-connect dito is parang, di ba parang wala tayong karapatan na Kunin ang isang natin buhay ang ng isang tao. Kasi si God man yung nagbigay sa atin. Kaya dapat i-treasure natin yung Yes. life natin. Appreciate natin. Like, buti pa tayo, buhay tayo. But hindi natin Yung- masisi si Will. Kasi decision niya sa buhay niya. Decision Tapos niya talaga. may paghihirap din siya na naranasan na hindi natin nararanasan. As in, yung suffer niya, imagine lahat na lang. Ano yung kumbaga like central theme ng story na very, very na kayo, like, na-move kayo. Like, for example, love and choice. Tapos yung isa is kung paano pipili pa rin ni Will na ano yung sarili niya kasi pagod na siya. Ganun. I feel like, guys, si Will talaga, willing talaga siya mag-live. For me lang, kasi parang, ano ko talaga, alam mo yung feeling na mahal niya talaga si Luisa. Pero parang, meron din sa sarili niya na like, Ayaw niya magpabigat. ayaw niya ng pabigat. Yeah. Parang, So, hate parang, niya- like, nag-make siya ng choice not for himself, for the people around him. Kasi gusto niya na, wala nang will na parang pabigat na sa family niya, na kasi titingin niya kasi talaga sa sarili niya is burden. So, instead na like unahin niya yung feelings niya for Luisa or kung something going on sa kanila, ang giisip niya is yung maramdaman and yung maging effect ng pagkawala niya sa parents niya. Pero, I feel like sa part na yun, parang selfish good siya doon, banda. Kasi, alam mo, yung family mo, kahit gaano pa yan like mahirapan sa'yo, once na nawala ka na or like nagpakamatay ka or something, nagabalik na lahat ng lahat ng happy memories, ganyan. Tapos, very hard kaya mawalan ng anak. And, ganun, parang, hindi man sa sobrang dalit na siya nakagawa ng desisyon na ganun. Pero, medyo selfish siya doon na part for me sa perspective ko. Kasi,
kung ang ginaisip niya lang is hindi yun. At least hindi na siya makapabigal sa parents niya. Pero hindi niya giisip yung burden na dalhin ng parents niya. Tsaka ni Luisa kasi, Siyempre na, oo, sa loob ng 6 months, grabe, 6 months is, matagal-tagal din. Matagal na. Oo, matagal din ng 6 months. Pero sa pagiging selfish siya, at the end, nag-iwan siya ng inheritance. Yes, Ganun niya talaga kamahal si Luisa. Giisip niya ang magiging future ni Luisa. Kaya alam niya yung mga pinagdaanan din ni Luisa na paghihirap yun sa pamilya niya. Yung paano siya i-ano ng parents Parents niya. niya. Kasi, di ba parang hindi siya makahanap ng trabaho. Oo. Parang, Parang final act of love niya yung kay mas prefer niya na like to let go of her. Kasi, yun nga, parang ma-feel niya na baka hindi niya ma-pursue yung dreams niya. So, yun ang ginawa niya. Kasi- Let go of her. Tapos, Kasi si Luisa, yung kasama yung pamilya, parang naging dependent siya doon, nag-rely lang siya sa pamilya. So, nung nakasama niya si Will, naranasan niya yung maging independent. Tapos yung maranasan niya yung freedom na kasi di ba nung nakasama niya si Will is naka-travel siya, na hindi niya naranasan ng kasama yung pamilya niya. Ano yung like center na emotional impact sa inyo sa decision ni Will? Kasi di ba nag-decide siya pa rin in the end na i-end yung buhay niya. So like ano yung impact sa inyo dun? Ganyan. Like pagkabasa niyo na, lagi end niyo pa rin pala yung buhay niya. Ganyan. Ay, yung sabi mo kanya, as in selfish din siya. Kasi, like, if like, sa tingin niya napabigat siya sa parents niya, ha, di bakit maghanap ng paraan Yung parents niya. na maghanap ng tao na magbantay sa kanya, na paano nang siya. oo. Hindi Selfish talaga siya. Kasi yun lang yung tingin niya, napabigat siya, wala siyang ganito. Pero hindi niya kasi ginaalala na mahal siya ng nasa paligid niya. So like marami din pala tayo. Like iba-iba din tayo ng perspective. interpretation sa story. Kaya siya tinawag na leader response kasi hindi nag-share tayo ng different thoughts, opinions emotions. natin. Sa nabasa natin na story. Kasi hindi tayo mga lahat emotions. same. Okay. So, So, yes, we're done. Like, mag-share ng personal insights or emotions na na-feel namin while reading the story namin Before You. And personally, it helped me understand na kapag wala kang emotion or pag hindi mo dilagyan ng emotion yung pagbasa mo sa story, hindi ka makakonect within the story and sa mga kausap mo na tao na nakabasa din ng same story. And lahat tayo is may different interpretation based on our perspective and our personal emotions na hindi kailangan pare-parehas. Pero, as you can see and as you guys heard, na yung mga interpretation namin na iba sa story is medyo alike talaga and similar. And parehas kami ng mga ginaisip. Well, not like the whole story. Pero most of part ng story is parehas kami. Kasi we feel the same emotion. We feel the same na bakit ganito yung ginawa ni Will. And sayang yung buhay niya. And yung ma-feel ng parents niya. Ganun. And I feel like yung pag-include namin ng emotion namin, which is a reader response, na makipag-interact within each other, na ilahad talaga lahat ng emotion na na-feel namin throughout the story, helped us to understand the story even more. Kasi nalaman namin na parehas din pala yung emotion na na-feel namin within the story. Like, paano namin siya binasa and paano namin siya i-interpret as a individual. Yan na.